Morning, ngayon dito tayo ngayon sa aming kubo. Ayan, gagawa tayo ngayon ng gate gawa sa tubular. Bali yung gate natin is sliding. Actually yung tubular na ito na 2x3 yung frame, tapos yung ating mismong mga gate is 1x3. Ayan, mismong nakabalagbag doon sa gate. Tapos sliding siya. Dito na rin yung mga nakabili na rin ako. Ayan, yung roller guide. Ayan, nylon na roller guide. Tapos yung kanyang mismong roller or yung kanyang gulong. Ito. Ayan. Kabili na rin ako ng gulong niya. Tapos yung release niya na ito. Na primer ko na rin. Ang release lang naman niya is itong nandito yung angle bar na 2 inches by ang kapal niya is 2.0. Ito lahat is 2.0 yung kapal ng ating tubular, guys. Hindi ko pa nilalatag yung release natin or yung ating yung ating magiging daan ng ating gate. Ngayon, bubuin ko muna yung gate para kasi nag-uulan, hindi rin makapagsemento. Tapos tuwing linggo lang ako nakapagawa. Ngayong linggo is bubuin ko kasi nung last week nakapag-primer na ako. Ayan. Yung epoxy primer ko na yung ating yung ating tubular kasi yun nga, nag-uulan para kahit paano may laban siya sa ulan. Di siya agad kalawangin, guys. Naka-epoxy primer. Then after natin buuin yung gate, tsaka natin pipinturahan. Then mamasilyahan na rin. Ngayon gagawin ko muna, tiyatabas ko muna yung frame natin. Tapos bubuin ko yung frame. After kong buuin itong mga frame niya, yan, binabuo ko na. Tsaka ko palang tatabasin yung 1x3 yung nasa gitna niya na tubular. Yan. Bubuin ko muna yung frame, tapos mamaya yung 1x3. Ayan, pagkatapos kong matabas yung apat ngayon, yung pinaka-frame natin, gagawin ko naman itong mismong niya, dulo niya, kakantuin ko yan para paglapat natin doon sa kabilang side ng tubular, walang opening na ganito, kumbaga nakakanto siya. Kasi pagka, let's say, ganito lang natin, dinikit lang natin na nakaganyan. Na-square natin siya pero may opening, may butas. Papasukin ng tubig yun. Malaking posibilidad na mabilis kalawangin o mabulok yung gate natin. Kung ba, kabal natin na ganyan, ito naman ilalim yung butas. Ayan, kaya dapat ikakanto natin. Ayan, tabasan ko lang siya na ikakanto kong ganyan para sarado talaga yung bawat kanto ng ating tubular or ng ating frame. Ito yan, ito yung guhit natin. Yung may X, yan yung tatanggalin natin. Matitira sa kanya ito. Yan. Kumbaga, ito na yung matitira sa kanya. Para paglapat nung lahat ng dulo ng ating tinabas na frame, lahat ng dulo, ikakanto natin ganyan. Para paglapat ng bawat bakal sa magkabila, is sarado siya or naka-close. Yan, pakita ko sa inyo mamaya. Ayan, after natin ang lahat or matabas ito, yung bali kasi sa isang sigalwa, magkabilang dulo ito, tsaka ito. Ayan, pares meron yan. Bubuin natin siya. Then, may make sure pa rin natin na iskwalado siya kahit kasi huwag tayong depende dito. Pag basta lang natin yung tama, pakita ko sa inyo kung paano siya ma-sure na perfect square or squalado talaga. Pero isod ko muna yung baka mapagilitan tayo ng video. Isod natin slide niya.
Dito yan, yan natin, yun, may mga ano muna, nilagyan ko muna mga magnet para, yun, mapag natin, para pag-welding, hindi natin kailangan tagawa. Ayan, kung mapapansin nyo, ito muna yung winelding ko. Ito, yan. Hindi muna welding to kasi, yun yan, nasabi ko sa inyo, baka yung pag-square niya is hindi tama or pilipit. Kasi nga, nabanggit ko, yung length, tsaka yung width niya is, pag sinukat nyo, tama yan. Pero, kung siya pilipit, hindi nyo makikita or hindi siya perfect square. Kailangan, mula dito, sukat siya pa cross. Mula dito, hanggang dun, sa kabilang side, kung let's say sabihin natin 200 meters o 2 meters ang layo niya, kailangan mula doon papunta dito sa pa-cross naman, sukat din kayo, kailangan same na same sila kasi ito, tama yan guys. And pag naglagay kayo nito, yun o, squalado yan, pero hindi nyo masasabi kung siya is perfect square talaga, kaya dapat sukatin nyo. Pakita ko sa inyo paano ako magsukat. Yan nga, nung sinukat ko sa kanya, mula doon hanggang dito sa kabilang side na to, 372. Ngayon, nung sinukat ko naman ito, hanggang doon, 371.5. Ayan. Kaya, may gap siya na 0.5 cm. Ayan. Kaya, ano siya move ko. Ibig sabihin, piripit siya. Ayan. Ayan, na-adjust ko na. Yun, kaya sabi ko ito muna yung ating lalagyan ng welding, yung 4 na kantong yun, hindi muna dito. Ayan, at least na-adjust natin. Makikita natin kung pares na siyang 372. Ayan. Same na sila ng sukat. Ngayon, okay na siya. Pwede nating weldingan ito guys. Ito. Ayan ito. Pwede nating weldingan. Pero ispat-spat muna kasi hindi ko muna siya i-full weld. Halimbawa, may babaguhin ako or meron ako. Para wag lang makibo yung sukat niya or wag mabago yung sukat niya. So, i-full weld ko siya kapag nakapaglagay na ako ng railings dito or ng mga grills. Ayan. Yan, may isa pa nga pala akong papakita sa inyo. Ito, kailangan pag nagdugtong kayo ng ganito or mayroon dugtungan ng ganitong tubular, kailangan ganyan silyado. Yan. Kahit lalagyan natin pa ng masilya yan or ng body filler, kailangan silyado na yan kasi ang bakal tumatagal yan kapag yung hindi pinapasok ng tubig or hindi nababasa. Kaya natin pinrimer nga yan para makaiwas sa tubig or hindi mabasa, hindi agad kalawangan yun. Kapag may butas yan, ito tubular yan, ang loob niya siyempre kumbaga wala naman laman, yung tubig may stuck sa loob, lalo ito gate siyempre, prone siya sa ulan, init yun, tapos may tubig sa loob, kaya kakalawangan niya, kumbaga yung kalawang doon sa loob magsisimula kasi naman loob nito hindi natin nalagyan ng primer siyempre wala naman kasi na brush sa loob niyan or roller, yan. Kaya yan, kailangan silyado yan before natin masilya kasi pagka masilya lang tayo depende, pwede yung masilya is matuklap, yung pintura matanggal. Ngayon kung silyado siya ng welding pa lang, mas malaki yung posibilidad na hindi siya pasukin ng tubig, mas tatagal yung bakal natin or yung ating gate. Ayan, lalagyan ko naman nung grills na niya kasi okay na yung mga bawat kanto. Yung grills naman yung ilalagay natin, yung 1x2. Ayan. Ang clearance na nung bawat grills is 1.5 inches. Ayan. Yun lang yung clearance natin para hindi masyadong mas sinsin siya. Yun.
Ayan, nilalagyan natin ng railings guys. Yung railings, ginuhitan ko na lang, kumbaga taral na lang ako doon sa bakal. Kasi hindi nyo naman pwedeng i-level yan, gawa ng pag gumamit kayo yung level hose o level bar. Hindi natin alam kung yung pagpapatungan natin na semento is pantay. Siyempre, pagka nilevel natin yan, tapos hindi naman pantay yung pagpapatungan ng frame, oo, mapapantay siya sa level bar. Pero pagdating doon sa mismong frame, hindi siya magiging pantay. Kasi nga, magiging levelado siya doon sa mismong pagpapatungan, hindi sa mismong frame. Pakita ko. Ayan, ito. Tumaron na lang ako dito kasi yung clearance niya is 1.5 inches. Ayan. Ayan. Kumbaga, minetro na lang natin. Tapos, ko siya. Nirigyan ko lang guide. Kasi kung ito, papakita ko. Level bar. Ayan. Let's say, ayan. Ayan, hindi masyadong level, oh. Mataas yung side niya. Kasi, yung pagpapatungan, yung pagpapatungan natin, hindi naman siya levelado. Ngayon, pag ginanyan natin, binasihan natin level bar, ang mangyayari sa kanya, dito siya papantay, dito siya susunod sa pagpapatungan natin, hindi dito sa mismong frame. Ito yung frame yung ating kailangang kuhanan ng pagkakapantay-pantay niya. Yan, kaya ginawa ko dito, yan, pinakita ko na lang yung sukat ng bawat sukat niya. Yan, yan. Tapos sa kabila, ganun din. Susukatan din natin. Pakita ko, tapos kakabit natin itong isang railings. Yan, tapos kung makikita nyo, ini-spot ko lang kasi, kaya ini-spot ko lang muna, hindi ko muna siya pinu-full weld. Kailangan bubuin nyo muna yung mismong gate ninyo or yung ginagawa nyo bago nyo full weld. Kasi para makita nyo kung may problema, meron kayong tamang dapat i-align or meron kayong mali na nagawa, kailangan spot muna para, kasi pag full weld nyo yan, anong mangyayari nyan? Mahirapan kayong magtanggal or magbago kung merong sala sa sukat or hindi siya naka-align. Yan. Yun, tas na ito. Ayan, naka-spot siya. Ito yung pagbabagsihan natin ng clearance. Ayan, ginuhitan ko na siya. Na makikita niya. Clearance, ito yung tatamaan ng bawat tubular or railings. Tapos ito yung ating mismo para parehas yung clearance sila dito, tsaka dito sa kabilang side. Ayan. Para iisa sila. Yun. Kasi 1/2 to, tapos ito naman 2/3. Kumbaga, 2 inches ito, tapos ito 1 inches yung kanyang width. Yun, hindi sila tutugma sa bawat kanto. Iginit na natin para parehas yung clearance ito tsaka nito guys. Ito, ayan guys, nakaano na siya, na kaspat lang siya, pero tapos na nabuon natin. Ayan, dapat ganyan, bubuin nyo muna yung mismong gagawin nyo, lalo sa metalworks, tapos tsaka nyo siya i-full weld. Yan, pwede natin full weld pag na-check nyo na okay sa inyo, walang problema, hindi tabingi. Tapos isa pa is yung sukat is tama. Ayan, pwede niya i-full weld. Ayan, okay, na-check ko na naman lahat, tama yung sukat, yung pinatakan ng bawat railings equally divided. Ayan, ayan, tsaka ko siya i-full weld. Kasi kung halimbawa may isang sumala tapos naka-full weld siya, ang problema natin dyan, pagkakalas. Pwede magka-problema din sa bakal. Pagkakalas natin, mapisngot, gagrinder natin, kumapos na siya, yun. Pagka ganyan, full weld din natin pagka okay na. Ayan, okay na naman siya guys. Yun, nabuo natin yung gate, yung gulong. Next video ko napapakita kasi gagawin ko pa yung release niya. Yun yung release niya na ito. Itong angle bat, ayan.
2x2 kasi pag nilagyan ko na siya ng ng gulong, medyo ano siya, baka gumulong pa or matumba pa. Yan, fix ko man ganyan. Para pagkakabit ng gulong, basta ikakabit ko na lang yung gate or papatong na lang sa release niya guys. Kasi mahirap yung ganyan naka-stop pa tapos medyo mabuhay, pwede makatumba ng bata or ng syempre. Nasa natin sa next video, papakita kung paano ikabit yung gulong niya guys. Yan, bali yan lang muna kung paano magbuo ng gate. Tsaka yung mga pag nakabit na yung kanyang lock tsaka handle. Yan, pakita ko rin sa inyo. Yan, bali yan lang muna. After natin full weld, yung mga pinag-ispatan, nalagyan ko rin ng primer. Tapos after ng primer, tsaka lagyan ng masilya, ayan guys, tapos tsaka pipinturahan ng kulay niya. Ayan, bali yan lang muna guys, at maraming salamat po muli sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta sa video natin. Sana po subscribe nyo na yung channel natin, like, share, and click nyo na po yung notification bell para like updated sa mga video na upload natin guys. Ayan, at support nyo na rin yung FB page natin, House Doctor Tutorial, tsaka yung isa nating channel na Uno Kenshin TV. Ayan, maraming salamat po. Stay safe guys, and God bless po.